Pero bago ang lahat, natutuwa ba kayo sa mga kaganapan sa ating bayan? Laksan nyo, natutuwa po ba kayo sa kaganapan sa ating bayan? Ngayon po, ngayong umaga po, ay nagbalita na si Ombudsman, the false Messiah, Jesus Christ Pin Remulla, na nagsampa na sila ng kaso sa Sandigan Bayan ng plunder laban sa ating favorite senator na si Marcoleta. Alright, sino ang favorite niyong senator? Alright, lakasan ninyo para daw naman good vibes si senator. Siyempre, nakaka-nervyos ka. Aaresto yun na siya eh. Para mapangiti siya ng konti, alright? Sino ang favorite senator ninyo? Alright, yeah. Okay, papayag po ba kayo na maaresto si Marcoleta? Papayag po ba kayo na maaresto si Marcoleta? Hindi po. Mali po na maaresto si Senator Marcoleta dahil wala po siyang ginawang masama. Mali po ba na pamunuan niya ang investigasyon laban sa korupsyon? Hindi po mali yun. Mali po ba na ilabas lamang ang katotohanan? Mali po ba na hilingin na maikulong ang lahat ng nagkasala? Manawagan na ikulong ang mga nagkasala. Tama po yun. Alright, dapat silang ikulong. Wala po siyang ginawang masama. Yun lamang naman ang kanyang ginagawa. Pero bakit po siya ipinapakulong? Dahil siya yung nangungunang elective official na nag-e-expose ng korupsyon sa administrasyong ito. Tama po ba? Tama po. Yun po ang totoo nilang layunin. Kung titignan po natin yung merits ng plunder, ay wala pong basehan ang ombudsman. Ang gravamen po ng plunder ay by reason of public office. Ang ibig sabihin lang ng plunder, dahil isa kang public official, nagpakayaman ka. Noong tumanggap po ba siya ng pera, dahil po ba siya ay public official o dahil future candidate siya? Dahil future candidate lamang. Ang testing po niyan, na walang kinalaman ang kanyang pagiging public official ay, dahil kahit hindi ka public official, kahit hindi ka congressman, hindi ka mayor, hindi ka vice mayor, maaari kang tumakbo at maaari kang tumanggap ng donasyon. Kaya walang kinalaman yon ang kanyang pagiging public official. Kaya tama po ba ang plunder? Mali po ang plunder. Mas lalo na pong hindi ilgatin iyon. Ang ilgatin po, ibig sabihin, masama o illegal ang kanyang pagkakakuha ng pera. Pero ano po ang sinabi ng COMELEC? Meron bang pagkakamali noong tinanggap niya yung pera? Wala po. Dahil sabi po niya, nung tinanggap niya yung pera, ay hindi pa siya kandidato. Kaya pinawalang sala siya ng COMELEC. Kaya walang krimen na nagawa. Therefore, hindi po yun ilgatin. Kahit na sinong tao po na nais tumakbo, public official ka man o hindi, before maging technical ka na kandidato, pwede ka nang tumanggap ng pera at mag-prepare ka na sa iyong election. At kapag nagastos mo na, hindi mo na kailangang isama yun sa SALN. Tama po? Kasi ang SALN po, bilang CPA din po ako, maliban sa isang abogado, maliban sa isang vice mayor, at maliban sa isang gold star, joke lang yun. CPA din po ako. Certified Public Accountant. Alam ko ang ibig sabihin ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Snapshot po yan ng yaman mo at a certain date. Kaya kapag nagastos mo na yung pera, kasama pa ba yun sa yaman mo? Hindi na po. Hindi na po. Kaya hindi dapat isama sa SALN. Kaya yung basehan ni Ombudsman Remulla ay wala po. Kaya halata po na iniipit lamang ang pangunahing oposisyong politiko laban kay BBM. Masaya po ba tayo dito? Hindi po tayo masaya. Ngayon po, naiintindihan ko po yung ginawa ni BBM at ang kanyang mga alipores na si Boy Matiban,
Si false Messiah, Jesus Christ Pin Remulla. John Vic Remulla. Yan, mga walang kwentang mga tao itong mga to. Lahat ng ginagawa nila ay pagtakpan nila ang kanilang sarili. Maintindihan nyo naman, hindi po ba? Bakit po? Dahil sila yung sangkot sa flood control project. Maalala po ninyo, ang nagpasimuno ng flood control investigation ay si Senator Marcoleta. Alright? At sa suporta ni Mike Defensor, siya yung nag-provide ng mga witness. Na totoong witness, ha? Sila po ang nag-umpisa. Nabunyag si Saldico, nabunyag si Romualdez, at sino po ang itinuturo ni Saldico at ni Romualdez? O, si BBM. Kaya hindi mo maiiwasan na pamanagot si BBM. At kaya naiintindihan mo ngayon na lahat ng ginagawa nila ay protektahan ang kanilang sarili. Tama po? Pero tama po ba ang kanilang ginagawa? Mali po ang kanilang ginagawa. Ngayon po, sa tingin ko po ay sumosobra na sila. Sumosobra po. Bakit po? Hindi mo naman kailangang ipakulong si Senator Marcoleta para protektahan ang iyong sarili. Bakit po? Kung maobserbahan po ninyo, naging epektibo labang yung Blue Ribbon investigation tungkol dyan sa flood control scandal noong pinatulan siya ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Marcoleta. Pero nung napalitan po sila ng kampo ni Ping Lacson, meron po bang nagpatuloy na investigasyon? Wala. Ilang buwan po. Protektado sila. Ang mga nagsasalita lamang ay yung mga nasa labas ng gobyerno. Ako po, si Kiko Barsaga, si Lian Lebiste, sila Mike Defensor at mga kakampi natin sa naiilang congressman doon sa House of Representatives. Pero sa totoo lang po, wala pong masyadong effect eh. Kasi hindi nabubulabog ang taong bayan. Pero, noong bumalik, sila Marcoleta, sila Senator Alan Peter Cayetano, bumalik po ba ang sigla ng taong bayan tungkol sa flood control investigation? Lumakas po ba ang kanilang panawagan na ipakulong ang mga nasangkot? Na sila Saldico, Romualdez at si BBM? Opo, lumakas po ang panawagan. Kaya dali-dali po sila na ibalik yung majority sa kampo ni BBM. Kaya tinakot nila yung dalawang senador, si Senador Escudero at si Senador Villanueva. Noong nasa side sila ng kampo ni Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, tinatakot sila. O kakasuhan namin kayo, may kaso na kayo. Hindi po ba? Kapalit ng pagkaso sa kanila, hindi na daw sila kakasuhan, lumipat sila sa kampo ni BBM. Ayun nga, lumipat sa kampo ni BBM. Natuloy pa ba yung Blue Ribbon investigation? Hindi na po. Tahimik na po. Sa totoo lang po, kapag hindi na patuloy yung boses ng corruption investigation doon sa Senate, ay wala na pong significant threat laban kay BBM. Sa totoo lang po. Dahil tahimik na po ulit. Pagdating sa flood control scandal. Therefore, since nasa kanya na ang beat, pagdating dyan sa flood control scandal, hindi niya na kailangan ibitin pa si Marcoleta. Ba't kailangan mo bang ibitin si Marcoleta? Eh, mali naman ang iyong laban. Ano ang iyong motivasyon? BBM, ano ang iyong motivasyon? Bakit patuloy mo ang iniipit ang oposisyon doon sa Senado? Doon sa flood control scandal, naiintindihan ko ang motivasyon mo na gusto mo silang patahimikin. Ngayon, ang naiisip na motivasyon kung bakit mo patahimikin si Senator Marcoleta ay para hindi siya actively makapag-participate doon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero kung ang pag-iisipan lang natin ay self-preservation at self-interest ng BBM administration, tama ba? Makatwiran ba ang move na ito? Hindi eh.
Bakit po? Hindi naman natatakbo si BBM sa 2028. At pangalawa, hindi niya kampi ang taong bayan pagdating sa impeachment ni VP Sara Duterte. Therefore, kapag wala naman siyang taya sa 2028 at linalabanan niya ang taong bayan, bakit pa rin niyang patuloy na inuusid si Senator Marcoleta at mga oposisyon doon sa impeachment ni VP Sara Duterte? Ang sabi po nila ay dahil mahina si BBM. Timid si BBM. Ako, isa akong Ilocano. Galing akong Isabela. Pareho kaming maitim ni BBM. Sa totoo lang, may affinity ako kay BBM. Dahil pareho kami ng pinanggalingan. Nag-root ako sa kanya para maging successful. Pero kapag ang leader mo ay mahina at push over, tinutulak-tulak lamang siya ng mga influensya sa paligid niya, may tiwala ka pa ba sa kanya? Wala na po. Wala na pong tiwala ang taong bayan kay BBM. Dahil inuuto lamang siya ng mga sinasabi nilang makaprogresibo na mga grupo, mga pinklawan at mga kaliwa. Sila ang nag-iimpluwensya sa kanya, pero wala naman siyang pakinabang. Nagpapadala siya sa kanila. Bakit po? Ina-undermine ng mga makakaliwa, mga pinklawan, si VP Sara Duterte. Dahil gusto nilang maging presidente sa susunod. Pero kung iisipin mo, BBM, mananalo ba sila o hindi? Hindi sila mananalo. Hindi mo sila matanalo. Kapag ikaw, BBM, kag magaling ka na tao at nag-iisip ka, dapat itaya mo na ang lahat, ang future mo at kaligtasan mo after ng term mo. It's either tataya ka kay Sara o tataya ka sa kalaban ni Sara. Kapag tumaya ka sa kalaban ni Sara, ang tanga mo dahil matatalo ka. At kapag si Sara lang nakaupo, yun ang sinasabi ko, mapapanagot ka. At mapapanagot ang iyong mga kakampi. Bakit po sinabi ko na malakas si Sara? Ako po, first time ko maging public official ngayon. Noong 2025 campaign period, sa totoo lang po, wala naman akong pinapanigan sa national eh. Kasi independent po ako, wala po akong pinanggalingan, walang sumusuporta sa akin, kanya-kanyang diskarte lamang. Walang gastos. Pasikat lamang tayo sa social media. Wala akong pakialam. Pero napansin ko po, itong si BBM, hindi naman niya inaasikaso ang ating ekonomiya. Noong 2022, ganadong-ganado akong suportahan si BBM. Dahil Ilocano eh. Dahil anak siya ni Marcos eh. Siyempre mga Pilipino, tribal tayo eh. Mahilig tayo sa mga affinity. Kapag katropa natin yan, mag-root tayo para sa kanila. Hindi po ba? Tama po. Iniisip namin noon, pagkakataon na ito ng aming lahi, nabawiin ang aming sirang reputasyon. Dahil kahit papaano, merong Ilocano pride na tinatawag. Kasi noong naging presidente si Ferdinand Marcos Sr., may konting pride na ginawa. Kahit papaano, naiangat niya konti ang ating ekonomiya at proud tayo bilang mga Pilipino sa buong mundo. Pero sa mga huling panahon ng kanyang pamumuno, ninakaw niya ang pera ng taong bayan. Nakakahiya. At siya ay bumagsak. Pero yung pride na nasa puso namin, nandun pa rin. Noong siya ay bumagsak, nahiya na kami. Nakakahiya. Ano bang ipagmamayabang mo? Matalino nga si Ferdinand Marcos Sr., meron siyang nagawang mabuti sa ating bansa. Kurap naman! Binawi naman niya sa korupsyon. Kaya nakakahiya. Kaya nung tumakbo si BBM, ayun, chance na sana natin yun, di ba mga kababayan? Mga Ilocano, makabawi. Bumalik yung pride namin. At bumalik rin yung pride ng buong Pilipinas. Dahil nung panahon ng kanyang ama, #1 tayo.
ating mga kapitbahay at nangunguna tayo. Iniisip natin noon, ay hindi niya na siguro uulitin, napakasimpleng trabaho. Mayaman na siya hindi po ba? Marami nang nakurakot yung tatay niya hindi po ba? Bakit ka pa magnanakaw? Ang simpleng trabaho mo na lang ay paunlarin ng bansa. Ang confidence ng taong bayan nasa iyo noon. Kasi nasa iyo ang north ng Philippines, nasa iyo pa ang south. Kasi kasama mo si VP Sara Duterte. Pero itong si BBM, tanga. Tanga. Hindi niya inisip. Sayang. Ang unang ginawa niya, kinalaban niya yung kalahati ng Pilipinas. 2/3 ng Pilipinas, inaway niya. Visayas at Mindanao. Pinakulong niya si Digong. Pina-impeach niya si Sara. Tapos yung ekonomiya, hindi natupad. Tapos yung pera ng taong bayan, ninakaw! Ano ba? Para saan ba yung nakaw na kinuha mo? Wala ka naman sigurong anak sa labas o mga chicks para buhayin. Ilang milyon ba dapat at bilyon na trilyong peso ang kailangan mo para yumaman? Wala po talaga. Wrong move. Wrong move. Ngayon po talaga, sumosobra siya. Bakit po siya sumosobra? Dahil hindi niya kasama ang taong bayan. Ito po ang patunay na hindi niya kasama ang taong bayan. Noong 2025 po, nung panahon ng eleksyon, tulad ng sabi ko po, kapag tinanong mo ang ordinaryong tao doon sa Northern Luzon, dahil doon po ako galing, lahat kami may affinity kay BBM. Pero kapag tatanungin mo sila, sino ang suporta mo? Si BBM o si Sara? Hindi sasagot yan ng BBM. Bakit? Dahil bumalik yung hiya namin! Nakakahiya! Kababain! Kababain ka manong! O kininam! Kababain! Pero, marami sa amin nung una, tulad ng mga Bisaya at taga Mindanao sa inyo. Ngayon, di ba, hate nyo si BBM? Wala naman kayong affinity kay BBM, di ba? Kasi nung una, hate nyo rin siya. Nainis nga kayo dahil dapat si Sara president noon, di ba? Actually, ganoon din kami kay Sara noon. Ang affinity namin kay BBM, neutral lang kami kay Sara. Pero ngayon, noong panahon na yun, pagtanungin mo, sino ang gusto ninyo? Sara ang sasabihin. Bakit po? Dahil ang ordinaryong Pilipino, gusto nila yung nasusukat, yung karakter ng tao. Kapag una nakikita nila, hindi ka pa na-testing ng adversities sa public, ay wala pa silang sentimiento para sa'yo. Pero kapag inaapi ka, at no-survive mo yung pangapi, at marunong kang ipaglaban ang iyong sarili, marunong kang ipaglaban ang iyong mga kababayan, makukuha mo ang damdamin ng bawat Pilipino. At yun yung nagawa ni VP Sara Duterte sa Northern Luzon. Dahil hinarap niya lahat ng pag-uusig sa kanya. Sa bandang huli, siya po ay nagwagi. Kaya love siya ng mga taga Northern Luzon. Itong si BBM, walang narrative, kundi puro korupsyon. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na walang pull si VP Sara doon sa North. Sinasabi ko po, meron. Hindi ibig sabihin na meron kaming konting affection kay BBM. I hate namin si VP Sara. Hindi po yan totoo. May affinity kami konti kay BBM, kahit pa paano, by reason of sentiment. Pero pagdating sa 2020, ang manok namin ay si VP Sara Duterte! Yan po ang totoo. Yan po ang totoo. Dahil yan po ang journey ko din bilang individual. Kailangan po natin pumanig doon sa taong number one. Kahit sabihin po nila, ang parating sinasabi nila, kung kani-kanino kayo pumapanig, hindi naman perfecto yung tao na yan. Okay lang na hindi perfecto. Siya lang naman ang may posibilidad na manalo kaysa naman magnangaw-ngaw ka dyan nang kung ano-anong sinasabi mo, hindi naman mananalo yung manok mo.
sa'yo at mula sa panig ninyo. Hindi po ba? Kaya yun po ang dahilan. Kaya ang buong Pilipinas, kung mag-stake sila ng future nila, i-stake nila sa tao na may pinakamalakas na posibilidad na manalo. At ibibigay nila yung confidence nila sa kanya. Kaya ang suporta ng buong Pilipinas ay kay VP Sara Duterte ngayon. O sino ba ang kumokontra kay VP Sara Duterte? Sino ba ang manok nila sa 2028? Si Risa Hontiveros? Wala. Gumagal. Si Tulfo? Itong mga taong to, pumuporma din sa North yan eh. O di ba? May kamag-anak sila sa North, sa lugar namin. Hindi naman yan gusto eh. Si Hontiveros gumagastos. Hindi naman gusto ng taong bayan, hindi naman kilala. Kaya alam natin na hindi sila mananalo. Tama po ba? Tama po. Kaya BBM, ang tanga mo talaga. Kapag mawawala ka na dyan at si VP Sara na ang presidente, kawawa talaga ang pamilya mo. Kaya mag-isip-isip ka ngayon. Sabi nga ng iglesia, hindi po ba? Sabi ng iglesia noon, we rest on the statement of President Bongbong Marcos na ayaw niya ng impeachment dahil pampagulo lang ng impeachment. Hindi po ba? Eh ngayon, hindi natin alam kasi push over itong idol natin eh. Mabilis mauto. Ngayon po, inattempt ulit nila na pabagsakin ang imahe ni VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment trial, mini-trial nila sa Committee on Justice doon sa House of Representatives. Naniwala po ba ang taong bayan? Hindi po. Bakit? Dahil sinungaling yung mga witness. Si Madriaga sinungaling. Yung painting daw na nasa likod ni VP Sara, gawa daw ng kanyang scholar, hindi naman. Yung mga ebidensya laban kay VP Sara Duterte, puro mali ang pagkakakuha. Binababoy nila ang mekanismo ng impeachment sa ating saligang batas. Ang mekanismo po ng impeachment sa ating batas ay ano po yan? Pag-diminish ng ating democracy. Ang ibig sabihin po ng democracy ay ang ating kapangyarihan na direktang magluklok ng ating pinipiling leader. Foundational principle po yan sa ating saligang batas. Pero naaagaw lang yan sa atin ng kaunti lamang. Principally, na-exercise natin ang democracy sa pamamagitan ng eleksyon. Pero kung minsan, pwedeng gawin nila ang impeachment. Kapag nagkasala ng mabigat, kaya nga nakalagay, high crimes eh. Treason, plunder, mga mabibigat talaga. Hindi pagsunod sa konstitusyon, mabibigat. Pero yung mga ibinibintang nila kay VP Sara Duterte, mabigat ba? Hindi. Kasi sa buong panahon na siya ay nakaupo, ano po ang opinion ng Commission on Audit? Unmodified. Siya po ay lusot. Kung titignan nyo po comparatively, yung mga findings sa kanya ay pipitsugin lamang kumpara sa mga ibang departamento at ahensya ng gobyerno. Kapag ikukumpara mo ito sa mga alipores ni BBM, sa mga gabinete ni BBM, sa mga ninakaw nila sa flood control scandal, napakalaki po ng mga bagay na yun. At hindi mo po may kukumpara sa pipitsugin lamang na findings na Commission on Audit pagdating sa Office of the Vice President. Unmodified po. Ako po ay isang CPA. Nag-practice po ako sa aking pagiging CPA noon sa SGV & Company, Ernst & Young, dito sa Pilipinas, #1 auditing firm sa Pilipinas. Nag-audit po ako at saka sa Deloitte Philippines. Gumagawa rin po kami ng financial opinion na tinatawag. Sa private sector, ang tawag namin kapag perfect yung score mo, unqualified opinion. Sa government, kapag perfect yung score mo, ang tawag unmodified opinion. Kaya yung score po ni Office of the Vice President VP Sara Duterte, perfect pagdating sa Commission on Audit. Yung mga findings po na tinatawag na ganyan ay normal lamang. Kahit ako po, nag-audit ako noon, meron talagang mga findings. Bakit po kulang ng documentation? Di ba? Maliit na pagkukulang. Kulang ng documentation, hindi naman tao kasi tao yung gumagawa eh.
Tao lang tayo, nagkakamali namin. Isang tao yung gumagawa. Kahit kayo po, hindi perfecto. May mga konting pagkakamali. Pero ang bottom line yan is, kapag hindi niya naapektuhan materially yung financial statements. Bilang auditor, kapag iisipin mo na hindi naman naapektuhan materially yung mga information doon sa financial documents ng Office of the Vice President, ay walang pagkukulang. Kaya unmodified. Kung base lamang sa usapin na iyon, ay wala pong pagkakasala. Si VP Sara Duterte! Tama po yan. At naiintindihan po yan ng taong bayan. Kaya po nung ginawa nila yung hearing doon sa Committee on Justice sa House of Representatives, kampi po ba nila ang taong bayan? Hindi po. Hindi po nila kampi ang taong bayan. Hindi nila kampi ang taong bayan. Bakit? Napapansin niyo po yan sa mga senador. Alam nila na ang taong bayan ay against impeachment at pro-Sara. Lumabas na rin po yan sa mga survey. At marami sa kanila ang magre-re-election sa susunod. Kaya lumipat sila sa side ni Marcoleta. Di ba? Naisip niyo po yun sa brief moment na nahawakan nila Senator Alan Peter Cayetano at Marcoleta yung majority ng Senate. Dahil doon sa mga sip-sip na senador na gustong sumipsip kay VP Sara Duterte. Dahil alam nila na darating na yung impeachment, gusto nilang kumampi sa kanya, pumunta sila sa majority. Pero hindi nila akalain na kasabay ng kandidatura ni VP Sara Duterte ay ang ating quest for truth, for accountability and transparency. Kasama doon sa pagbuo nila ng bagong mayorya ay yung pagbuo ng bagong liderato ng Blue Ribbon Committee and pag-restart ng Blue Ribbon investigation laban sa flood control projects. Tama po? O naipit sila doon. Tatanga-tanga rin itong mga senador na ito. So tinakot lang konti ni Remulla, hindi naman siya konti, malaki kasi naaresto na nila si Jinggoy eh. Etong si Jinggoy hindi nakakuha ng notice eh. Hindi nasabihan ng maaga. Nagpakulong muna. Oh, nagpakamot tuloy si Jinggoy. Sana, siguro, iniisip niya, pwede din sana ako bumaliktad, sayang. Sabi niya. Pero nauna na siya, ginawa siyang example. O sabi nila, matutulad kayo kay Jinggoy, Escudero, at Villanueva, matutulad kayo kay Jinggoy kung hindi kayo babaliktad. Kaya sila bumaliktad. At sila na ulit yung bagong mayorya. Kaya tahimik na ulit ngayon yung Blue Ribbon investigation at lahat ng pagtisiwalat patungkol sa flood control scandal. Pero ano po ang ibig sabihin ng kanilang unang paglipat noon? Ng mga events na ito, ano po ang ibig sabihin? Pagdating sa pulso ng mga miyembro ng Senado. Ang ibig sabihin po nito ay, sa loob nila, pro-VP Sara sila. Tama po ba? Ayaw lang nilang makulong. Kasi involved din sila doon sa flood control project. Kaya dito sa huling laban natin, sa impeachment ni VP Sara Duterte, dito sa Senate, malaki ang aking tiwala, nalalabas din ang totoong sentimiento ng mga senador na ito, na hindi nila marireach yung 16. Kasi hindi naman sila ipit pagdating sa flood control scandal. Nung una, ipit kasi sila kasi they gave way for the leadership change doon sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, pagdating sa pagboto kay VP Sara Duterte, feeling ko, hindi nila makukuha yung 16. Dahil marami sila ang sisipsip. Marami sa kanila ang sisipsip. Para sa line-up ulit ni VP Sara Duterte, para tumakbo sa 2020. Dahil si VP Sara Duterte ang mananalo sa 2028. Ngayon po, ano po ang pwede nilang gawin? Kapag magpatuloy ang katangahan ni BBM, dahil sa totoo lang po, pwede ba nating isuko na yung flood control scandal investigation ng kaunti? Hindi, kalari lang po, maging rational po tayo. Kasi po, hindi na natin hawak yung mayorya. Tama? Kahit ano pang pagsisigaw natin dito, hindi natin makukuha yung mayorya kasi naipit na sila, na-test na sila eh. Therefore, hindi na mag-uumpisa ulit yung Blue Ribbon investigation sa flood control. Kung tayo lang masusunod, edi magpatuloy natin yung flood control scandal investigation. Tama po? Oh. Pero wag natin masyadong ipilit.
kung wala na talagang pag-asa doon sa Senate, magsalita na lang tayo dito sa labas. Ngayon po, itong si BBM, safe na sana siya eh. Safe ka na, BBM. Kahit explicitly sa labas, lumalaban kami sa'yo, kontrolado mo na yung Senate eh, ang buong legislative eh. Wala na sanang kokontra sa'yo, wala na magpapahamak sa'yo, hindi na nila iimbitahan si Saldico, si Romualdez, at saka yung mga 18 Marines, hindi ka na mapapahamak. Pero wag mo naman sanang i-push pa hanggang kay VP Sara Duterte dahil wala kang pakinabang dyan. Ang tanga mo talaga. Bakit po? Matatalo po ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Na-testing na po niyan noong 2025 campaign. Na-testing na po yan doon sa Committee on Justice. Kinagat ba ng taong bayan? Hindi po kinagat ng taong bayan. Ngayong impeachment trial doon sa Senate, meron ba silang bago na isasalang? Wala! Wala naman. So bakit sa tingin ninyo, sa pangatlong pagkakataon ay mababago nyo ba ang isip ng taong bayan? Bakit sa tingin ninyo sa pangatlong pagkakataon ay mababago nyo pa yung isip ng mga senador na ito? Kaya maling-mali po talaga ang taya ni BBM. Ngayon po, kung ang masusunod lang ay yung boses ng taong bayan at yung mga totoong damdamin ng mga senador ngayon, maa-acquit si VP Sara sa impeachment na ginagawa sa kanya ngayon sa Senate. Tama po? Alright. Pero ano yung pwede nilang gawin ulit? Nakalokohan. Yung 24, gagawin na naman nilang 22. Pagkakulong kay Marcoleta, gagawin 21. Meron na namang isusunod, gagawin 20. Ano na yung bilang ng majority daw? 11, 12? 16 naman dapat. Ay, ng 2/3 pala, 2/3. Magiging 12 na or 14. Bababa. Ito po ang tanong ko sa inyo. Kapag gagawin ulit nila yung kalokohan na ito, papayag po ba kayo? Hindi po. Huwag po kayong pumayag. Dahil sa totoo lang po ngayon, sa lahat ng mga laban natin, bugbog na bugbog po tayo eh. Bugbog na bugbog po tayo. Ako po, nagsimula po akong makilala on a national level. Nung umpisa, mag-isa lang po ako. Wala po akong taga-suporta, independent lang ako. Eh dahil marunong ako sa IT, dahil IT auditor ako at magaling akong mag-audit ng mga information technology, nakita ko na may daya doon sa mga makina. Kaya nagsalita ako laban sa pagpapatakbo ni Commissioner George Garcia. Maling pamamalakad, ang daming daya na nangyari noong nakaraang eleksyon. Tama po ba ang aking ginawa? Tama po. Dahil lumalabas po ngayon na maraming siyang na-receive na pera mula sa administrasyon ni BBM. Dahil po, ayon sa saligang batas, dapat independent ang Commission on Elections. Ganon din po, dapat ang Ombudsman independent. Bakit kayo nagpa-participate sa mga initiative ni BBM sa pagpro-prosecute ng kanyang mga kalaban? Yun po. Alright. Ito po ang pwedeng mangyari ngayon. Kapag dadayain nila ulit yung bilang, hindi daw 16, yung 2/3 at i-impeach si VP Sara, yan po ay undermining na ng ating democracy. Dahil hindi nila may tatanggi na ang pulso ng taong bayan ay para kay VP Sara Duterte at gusto nila tumakbo si VP Sara Duterte sa 2028. Gusto mo man o hindi, si VP Sara Duterte, hindi mo may tatanggi ang katotohanan na meron siyang karapatang tumakbo. Hindi mo siya pwedeng ipa-disqualify sa pamamagitan ng peking impeachment na sinungaling mga witness ng mga illegal na pagkakakuha ng mga ebidensya at sa pamamagitan ng pagbuluktot ninyo sa saligang batas, sa pamamagitan ng pagbabaluktot ng tamang bilang ng 2/3 para maka-achieve ng conviction doon sa impeachment. Yun po ang nakikita natin laban na susunod. Kapag nalampasan po ni VP Sara Duterte itong impeachment na ito, sure win yan sa 2028. Pero hindi pa pala sure. Meron pa si Chairman George Garcia. Dahil siya pa ang nakaupo. Nakalimutan nyo na yung issue noong 2025
na malawakang daya ang ginawa sa ating eleksyon. Nakalimutan nyo na si George Garcia ay nakatanggap ng pera mula sa mga kay Zaldico. Walang ibang dahilan kundi mandaya ng ating eleksyon. Isa siya sa kakaharapin natin sa susunod na eleksyon. Kung sa tingin natin ay makakatakbo si VP Sara sa panahong iyon. Sa panahong iyon, mga kababayan, kasama pa natin si VP Sara Duterte! Kasama po natin. Ang naiisip ko po, ang tanging paraan lamang para mapapanalo ang isang kandidato kahit may daya sa eleksyon ay kapag merong overwhelming support para sa kandidato. Base po sa aking analysis ng kanilang ginawang daya last time sa eleksyon, hindi naman garapalan ang ginawa ni King George sa ating eleksyon eh. Hindi niya, halimbawa, tumanggap sila ng pera sa isang kandidato, hindi automatic na i-award niya sa kanya lahat ng boto. Ang nangyayari is, kapag more or less equal kayo ng prospects, pwedeng madaya sa pamamagitan ng bayad. Pero kapag landslide, mahihirapan kang dayain. Kasi a certain number of votes lang ata ang inililipat doon sa mga nagbabayad noong nakaraang eleksyon. Kung maalala nyo po, ganun ang nangyari kay Digong noong 2026. Dahil may daya rin po ang COMELEC noon. Na-impeach niya yung commissioner ng COMELEC noon eh. Si BBM nadaya noon sa Vice President, hindi ba? Pero hindi nila nadaya yung President dahil overwhelming yung support para kay Mr. Rodrigo Duterte. Tama po ba? Tama po. Yun po ang kailangan natin sa 2028. At yun din po ang aking personal experience. Bilang Vice Mayor po, ang kalaban ko noon talong-talo talaga kung titignan mo. Pero buti na lang, sumikat ako on a national level, talagang linandslide ko rin yung kalaban ko. Kung tatanungin mo talaga, wala talaga siyang boto. Pero kung titignan mo dun sa count, bakit parang dikit lang kami? Hindi pwede. Madaya pa din. Pero nalusutan mo yung daya dahil overwhelming yung support sa'yo. Landslide. Kaya dun din po, yun din po ang kailangan ni VP Sara Duterte sa 2028. Tama po? Okay. Overwhelming support mula sa atin. Inuulit ko po, ang objective natin ngayon ay una, huwag po tayong pumayag na makulong si Marcoleta. Pangalawa, huwag tayong pumayag na baluktutin nila ang proseso ng impeachment laban kay VP Sara Duterte sa pamamagitan ng paggamit ng peking witness at illegally procured evidence. At mas lalong huwag dapat nilang dayain ang bilang na 16 para i-convict si VP Sara Duterte at perpetually ma-disqualify siya. At kung sakasakali man na makatakbo siya sa 2028, bigyan natin siya ng overwhelming support